Good day mga kabambamusubog plate. So today, meron tayong problema. Kung ayaw mag-open ng Gcash app mo, madalas ito nagka-crash. So bibigyan ko kayo ng iba't ibang reason kung bakit ayaw mag-open ng Gcash nyo. And sa bawat number na ibibigay ko sa inyo, andun na din mismo yung solution. Unang-una dyan ay outdated app version or luma na yung app ng Gcash na ginagamit mo. So ang reason kaya hindi nag-open kapag luma na ang version ng inyong Gcash, hindi na ito compatible sa system kaya hindi ito bubukas o nagka-crash agad. So, ang solution na gagawin natin, kailangan natin pumunta sa Google Play Store or App Store. Dito, hahanapin lang natin yung GCash at pipindutin natin yung update kapag nakita natin dito yung button ng update. Pero kapag wala, ibig sabihin, updated pa yung version na ginagamit mo. Now, mag-move na tayo sa number 2. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nag-open ang GCash, mahina o walang internet connection. Kailangan ng GCash ay merong stable internet. Kung mahina yung signal mo or mabagal ang data o pabago-bago ang connection, hindi ito makakakonect sa server. Kung internet yung problem natin, ang pinaka-solution dyan, kailangan lumipat ka from mobile data papuntang wifi. So, vice versa lang yung gagawin mo. And kailangan i-check mo kung malakas talaga yung signal. Pwede ka rin mag-restart ang cellphone mo o kaya ng modem para ma-refresh ang connection. Yung number 3 na maaring dahilan ay naka-on yung developer options o USB debugging. So, meron kayong mga napapanood ng tutorials na kailangan nyo daw i-on yung developer options ng inyong device para mag-access sa inyong GCash, which is minsan mali po yun. Kasi mahigpit po yung GCash sa security. So, automatic nilang hinaharangan ng access kapag naka-on ang developer options o USB debugging sa settings. Dahil delikado yan para sa inyong pera. So, hindi rin ito gagana kung rooted o modified ang system ng phone mo. So, ang solution dito, kung on mo yung developer options, punta ka lang sa settings ng device mo or hanapin mo yung system or about phone. Then, hanapin mo dito yung developer options at siguraduhin ito ay naka-off. So, pwede mo rin siyang i-search. Okay? And siguraduhin mo din na naka-off din yung USB debugging. Number 4, luma na yung operating system ng cellphone mo. So, ito yung common na dahilan and yung iba masyado kasing low-tech po yung gamit natin yung cellphone. So, yung luma na ang software ng inyong cellphone, halimbawa, mas luma pa sa iOS 14 o lumang Android version. Hindi na ito kasi suportado ng bagong GCash updates. So, ang solution lang natin dito, kailangan natin i-update yung mismong software ng ating cellphone. So, pupunta tayo sa settings ng system update and i-install lang natin available na update para maging compatible ito sa ating GCash app. Yung number 5 naman natin, ito yung mga common reasons na talagang na-encounter ng ibang tao. So, yung account mo maaring on hold o restricted. So, kapag restricted na yung account mo, naka-hold na yung account mo, kailangan mo ng verification. Maaring meron kasing nakita si GCash na suspicious transactions. And yung iba naman, maaring matagal nyo nang hindi nagamit yung GCash nyo o kaya may kulang din sa information ng inyong account. So, kailangan buksan lang natin yung GCash Help Center natin at magsasubmit tayo ng ticket. So, yung tungkol naman sa status ng ating account, yun yung i-indicate natin. So, kailangan lang natin mag-prepare ng ating ID para sa ating verification. Tapos, susundin na natin yung instruction mula sa support ng team ng GCash. Pwede rin tayo mag-email dun sa mismong email address nila para naman mas madaling ma-address yung issue natin. And yung number 6 na medyo hindi nabibigyan pansin, pero minsan, kaya hindi ma-open yung GCash account natin dahil yan sa multiple device logins. So, dalawang device na gamit. So, kailangan yung GCash natin nasa isang device lang. Ang GCash account kasi ay pwede lang gamitin sa isang device. So, kung nakalagin kasi ibang cellphone, kailangan mo munang alisin yun. So, para hindi magkaroon ng problem sa pag-access, okay? So, ang solution lang natin, ang gagawin lang natin, i-unregister muna natin o ilalog out natin sa dating cellphone natin. Tapos, maglalagin na tayo dun sa bago natin device. So, huwag tayong gagamit ng account sa dalawang cellphone dahil hindi na pinapayagan ni GCash yan, magkakaroon kayo ng problem sa pag-open ng inyong account. In number 7 natin, minsan kailangan lang natin i-clear yung cache or yung glitch ng app. Ito yung mga nakatambak na temporary files o cache na pwedeng maging sanhi ng pagbagal o hindi pagbukas ng ating GCash kaya nagkaka-error talaga. So, ang solution lang natin, punta lang tayo sa settings ng ating GCash app. Then, dito pindutin lang natin yung storage and i-clear natin yung cache. So, pwede nyo din i-force close muna yung app nyo tapos buksan nyo na lang ulit. So, yung pinakalas na maaring dahilan ay yung system maintenance lang ng GCash. So, kapag ito yung reason, minsan maayos din naman to, pero kailangan muna natin maghintay dahil meron silang ongoing update or maintenance kaya nagkakaroon ng problem yung server ng GCash. So, ang solution, mag-antabay lang tayo sa kanilang official page o sa kanilang service advisory. So, kung meron na silang updates, kailangan lang natin maghintay hanggang matapos yung maintenance. Tapos, doon na natin ulit magagamit yung GCash natin.
So, ito yung mga reasons kung bakit di nyo na-open yung GCash account nyo. Pero kapag halimbawa, ginawa nyo na yung mga solutions, katulad ng mga nabanggit ko, pero hindi nyo pa rin na-open yung GCash account nyo, maaaring merong mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaganyan yung GCash nyo. And ang pinakamahalagang dapat nyong gawin is mag-direct na or i-message na yung GCash. Katulad ng pagsasabit ng tickets, so nabanggit ko na yan kanina. So, yung pagsasabit kasi ng ticket, napaka-importante niyan. Dahil dyan talaga tayo, merong makakausap and merong mag-guide kung ano nga ba yung mali dun sa account natin na kailangan natin ayusin. So, hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone. And don't worry kung meron kayong mga specific na tanong or gustong malaman about dito sa topic na to, ilagay nyo lang yan sa ating comment section at sasagutin ko pag may time. Stay blessed everyone.